Hindi ka ba nag-aalala, Senator, na in filing cases against them, binibigyan rin natin sila ng plataforma para lalo pa silang makapag-project ng kanilang sarili at kanilang sinasabi? Hindi po ako nababagabag doon. Kasi alam kong hindi totoo yung sinabi nila. Okay. Dalawang aspeto kasi yan eh. Yung aspeto ng pagbabantay nila sa ICC, na maaring totoo. Tapos yung isang aspeto na nagbigay sila ng panuhol sa akin para daw sa ICC operations. So dito sa aspeto ng pagbabantay ng ICC, sinasabi ko nga, walang krimen dyan. In fact, I believe that that is a patriotic duty. Binigyan ka ng karangalan na bantayan mo ito. So kaya kita mo, yung ilan sa kanila, very yung mga detalye. Alam nila kung saan sinundo, sa airport, sa hotel, ganon. They were saying it as though it was a crime. Na parang eureka, parang ganito. Hindi eh. Gumawa kayo ng krimen dun sa ICC kasi violation yan ng Article 70 ng Rome Statute. So obstruction of justice yan. And palagay ko lang pinag-aaralan kasi nagsalita na yung deputy prosecutor ng ICC na deliberate intimidation yung ginawa nila Baligod at nung mga 18 ex-soldiers. Kasi in-expose nila yung identity eh. So, sila ang gumawa pa ng krimen. So dito, kahit sabihin mo ng totoo nagbantay kayo sa ICC, walang krimen dyan. Pero dito, na nagbigay kayo ng panuhol sa akin para doon sa ICC, doon tayo talagang hindi magkakaayos. Kasi alam nila na hindi totoo yan. Alam nila yan. Kaya ito ngayon ang mangyayari nito, Attorney JV. Fearless forecast. A few weeks down the road, may mga babaliktad dyan. Okay. Merong aamin. Okay. Kung magkano binayad sa kanila, kung sino ang nagsabi ng sasabihin nila. Yun ang mangyayari dito in the weeks to come. Kasi nga, this is all part of a destabilization effort by the Duterte camp against the Marcos administration kasi lalo na with this impeachment case that's about to start, no? The presentation of evidence, pinipigil nila yan. Yun po yan. Oo. Alam niyo po, Mr. Senator, kasi naaalala ko yung inyong ginawa. If I may also call it a destabilization. But at that time, marami kayong kakampi. Kasi in fact, kakampi nyo kami noon sa destabilization against the then GMA government or regime. Noon napansin namin, kayo-kayo lang yun And you were not involved in any corrupt or any act that was breaking the law. Except for probably that action kasi it's against the state. Yeah. So the state will impose sanctions against you. Napansin ko lang po, itong 18 ex-Marines na tinatawag, they were really involved in a crime. Hindi ba? They were participants in a crime. Kung totoong alam nila, in their minds, they were consciously delivering money, which they know to be taxpayers' money, to politicians, they were already in the process of committing a crime. They have committed a crime. Ngayon, hindi po makapaniwala na yung 18 Marines na yan, magagawa nilang lumantad sa media. Hindi kamukha nung ginawa ninyo noon. Kinuha nyo yung Oakwood. Lumantad kayo lahat, di ba? Dahil talagang totohanan yung inyong daladalang advokasya noon. You were complaining about boots. You were complaining about the lack of ammunition for the military, which are all legitimate grievances. Pero ito, biglang pumasok sa eksena, sabi nyo nga po sa inyong interview yesterday, timing is everything Nung EDSA People Power Commemoration, during thereabouts, nung impeachment hearing kay Vice President Sara Duterte for the determination of substance of the complaint, and of course, yung ICC determination
a confirmation of charges. So, you gave us already a hint na hindi nga maaaring sila lang to. Merong naka-behind dito na if your fearless forecast will be believed, and I think we owe you if you've done this before this gathering this morning. Sino nakikita nyong ano dito? Mga naka-behind dito? If you can reveal or disclose their identities. Siguro, kasi ongoing pa yung investigation. May mga personalities na na-identify na kung sino yung mga kumausap, sino yung naglako, di ba? Tapos, sino yung nag-organisa, sino yung nag-finance. Lahat sila, masasabi natin, galing sa Duterte camp. At the proper time, ma-identify sila. Remember, nung una nga, ang lumabas lang, di ba, si Baligod at yung 18. Then, I already said, nung una pa lang, na si Mike Defensor is involved kasi na-identify yung isang sasakyan na nakaregister sa asawa niya. He was attempting to deny it na wala daw, i-prove daw. Pero nung nakita niyang napusoy na, suddenly, inako niya. Di ba? Isa pa lang yan. But maraming personalities dyan. This is a well-funded, well-planned destabilization plot. Tapos ngayon, nakikita nyo, they were hoping na yung press con last week would trigger a public outrage. Na yun na nga, in time for the EDSA revolution, tapos kasagsagan ng ICC confirmation of charges hearing. I also predicted then na ang plano nila dito is isabotahe yung hearing sa ICC. At gagamitin ito ni Kaufman either to ask for to have it declare a mistrial, or kung ano man. And true enough, a few days ago, sinabi na ni Kaufman, gagamitin niya yung allegations. So, ano ito? Hindi ito nangyari at random. Kasi, biruin mo, 18 ex-soldiers, tagal nang nangyari nun, pinag-uusapan yon. Tapos ngayon, andrito kayo, sino yung nakumausap sa inyo? Paano kayo nagkita-kita ng ganyan? Di ba? Tapos, ang tanong nga, magkano? Di ba? Yun. If you're talking about duty to your country, kasi in-invoke nila kahapon eh. If you're talking about patriotism, tanungin nyo nga yung sarili nyo, humarap kayo sa salamin, kung talaga bang patriotic duty yung ginawa nyo o kabuhayan lang. Di ba? Naintindihan ko naman yung sitwasyon nila. They are very vulnerable, wala silang trabaho. So these people will use them. Pero tama ba yung ginawa nyo? Di ba? Itong mga nilagay nyo sa paligro, lalo na yung mga testigo. Pagkahinanting niya ng kampo ni Duterte, nasa kamay nila yung ano niyan, eventually. Yung responsibility, no? Q&A? Ano ito? Sorry? Okay, to continue, ano? Okay. We have a very interesting question here na nais nating itanong sa inyo, Mr. Senator. Ano? Dumating si General Esperon. Na alam natin, siya yung Chief of Staff nung panahon ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Tapos, high profile si former Secretary Mike Defensor, na alam natin, isa sa mga nasa inner cabinets ni GMA yan nung panahon nila. Meron po ba kayong nakikita dito na koneksyon ang dating Pangulo? Kasi so far, sa ngayon, hindi pa siya nababanggit, ano? Hindi pa nasasabi yung pangalan niya. Pero mukhang mga people identified with her
during her administration. These are people who are high level. Hindi ito basta-basta mga kung sino lang eh. Chief of Staff, Secretary ng DNR, no? Mga operators ng dating Pangulo. Meron ho ba kayong natatanaw na na may possibly participation? Alam naman ng lahat na ang kampo ni GMA at kampo ni Duterte ay magkaalyado. So, magkakasama yan. You can lump them all together. They have aligned interests. Marami pang personalities na i-mention ko sa iyo siguro off the record. Yun yung so far na mga lumalabas. Pero, bottom line dito, ginagawa nila itong lahat. Gumagastos sila dito ng malaki daang-daang milyon para mapatalsik ang Marcos administration at nang sa ganon, maproteksyonan na nila yung kanilang sarili. Okay. Would you consider this you have stated your reasons kung bakit kumbinsido po kayo na ito ay destabilization. And as I said, you would be in the best position to really determine kung ang isang bagay ay destabilization o hindi. Sa tingin niyo ba this is a serious enough destabilization? Compared to, base sa bilang ko siguro pang-6 o pang-7 na to na attempt ng Duterte camp na patalsikin ang Marcos administration. Maaring hindi na nararamdaman yan o hindi kasi overt as yung ginawa namin na talagang lantaran. Sa kanila, may mga plano to instigate a public outrage pero kinakapos. Yung military component, hindi na napupunuan kasi none of these people are brave enough to recruit and eventually to go out the way we did. So, yun kasi ang pinakang base sa aking pagpupulong sa mga contacts ko sa military, ang issues nila unang-una, si Sara ang makikinabang. Si Sara, kung mapatalsik si President Marcos, si Sara ang uupo, si Sara pro-China. Yan yung deal breaker sa mga military. Pangalawa, ito, in so many conversations with military officers, alam nila si Sara may diferensya sa pag-iisip. I'm not sugarcoating anymore. I'm saying it as it is. Alam nila si Sara may diferensya sa pag-iisip. At kung siya magiging presidente ng Pilipinas, malalagay sa kapahamakan ang sambayanan. So, yun yung mga deal breakers. Tapos, itong mga, another one, yung mga maka-Duterte na retired generals, yung mga inalagaan nila noon, hindi rin gusto si Sara. Ang gusto nila, transition government. So, may mga ganong, internal dynamics. You're talking of the likes of General Pokis. Yan. Sila. Yung mga ganon, yung mga retired gusto nila, kami na. Di ba? Hindi si Sara. Hindi si Sara. Kasi alam din nila yung kakulangan ni Sara. Okay. Di ba? So, pero sa mga active two major issues, si Sara maka-China at may diferensya sa pag-iisip. Okay. Yun. So this is an inside view of the thinking within the military circles. Yes. Which is an essential component for the success Successful, or failure of a destabilization process. Yes. Actually, even from the point of view ng civil society, civil society groups, unfortunately this issue of destabilization is one of the dividing factors doon sa hindi pagkakaisa ng pagkilos ng mga civil society groups. For example, yung church at saka yung mga pinklawan, ganyan, middle class, ayaw nila ng mga panawagan ng Marcos resign o kaya a transition government kasi sa tingin nila
it will contribute to destabilization. In other words, they are sensitive to this issue of destabilization. On the other hand, the more militant groups, youth organizations, they go all out. Na sa tingin ko, tama rin naman. Hold everyone accountable. But it does not take into consideration, at least into serious consideration, the issue of destabilization, which can create the condition for Sara Duterte to take power. No? Okay, this has been a very interesting discussion, but we need to go into Q&A kasi maraming mga kaibigan natin sa media at saka syempre yung mga fans mo na gustong marinig ang mga views mo sa itatanong ng ating mga kaibigan sa media. Please field your questions now. Give your questions.